We live in a world na obsessed sa status, sa title, followers, recognition, position. Minsan, ang tingin natin sa success, pag maraming tao nagsisilbi sa'yo, okay, successful na ako. Pero ito po yung question, what if yung true greatness po, no, yung totoong batayan ng success sa Biblia, is not about being served, but serving. Kaya nga tayo serve the people, ano? Sa inutudos po kasing kingdom ni Jesus, iba yung basihan ng isang pagiging successful na leader. Sabi sa Marcos 10:44, ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Now, explain ko lang po minsan, alipin, ano yan? Sabi dito, if you want to be great, you must be the servant of all. Because si Jesus, inintroduce po niya tong idea na to, yung truth na to, the true success is serving others with love. Pinamalas po ito ni Jesus sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Noong unang panahon po, hindi pa na-invento ang rubber shoes, yung kalsada, hindi pa sementado. Pag naglakad ng mga tao, which is the mode of mobility noong unang panahon, kadalasan, karamihan, kaya po yung paa madumi. At pagpapasok ka sa bahay ng isang naimbitahan ka, meron na po naghihintay na mga alipin doon, no? Servant, na tagahugas ng paa. Yung po yung isa sa pinakamababang antas ng alipin. Now imagine, the King of Kings, the Lord of Lords, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, hinugasan yung paa ng mga disipulo. Kaya parang nanliliit yung mga disipulo. Ba't mo gagawin yan? Sabi ni Jesus, ginawa ko to, gayahin nyo. Now imagine, the world says, galingan mo, climb higher. Pero sabi ni Jesus, hindi, bow lower. Be humble. With humility, lead people and all. Serve people. And the world says, be important. Ang sabi naman ni Jesus, be useful by serving others. Alam niyo po, yung mundo na to measures greatness by applause, by number of views, by followers, but God measures greatness by serving others. Kaya nga, at again, yung mga politiko natin, pag nangangampanya, public, servant. Kaya po, tingnan natin, hindi lahat ng dakila ay sikat sa pananaw ng mundo. May mga nanay na quietly pinalalaki mga anak nila, may mga TNVS driver nagsasauli ng naiwang cellphone ng pasahero, may mga tatay na lumalaban ng patas kahit walang recognition. Kaya minsan, tingnan natin, ano ba talaga yung totoong success? It's serving your family with patience, with love, helping others grow spiritually. Gamitin natin yung gift natin to glorify God. Magkap tayo na ma-encourage sa ating paligid at matulungan kahit walang hinihintay na kapalit. Kahit hindi ma-post, tumulong tayo. Ma-appreciate yan ng Diyos dahil yan ng mga re-reward niya, yung mga taong hindi nagpapakita ng mga ginagawa nila. Again, let me end by saying, in God's kingdom, greatness is measured by service, not status. At yan po isa sa basihan ng pagiging successful na leader. Marcos 10:44, ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, ang mundong ito ay medyo may kaguluhan. Maraming mga leaders, Lord God, maraming mga guru, leaders and all na nasa social media at maraming kinakampanya kung anong totoong marka ng isang leader. Pero Lord, bibihira yung mga tao nagtuturo na being humble, serving others. Sabi mo nga, consider others better than yourself. Napakahirap, Lord, mamuhay ng ganyan dahil parang feeling namin, pagka kami babalagoongin, pag kami mababa, wala kaming silbi. Kaya Lord, tulungan mo kami, Lord God, makita ang pananaw mo na ang pagsisilbi sa kapwa na may pagmamahal ay ang totoong marka ng isang pagiging leader at isang magiging tagumpay na tao. Salamat sa ehemplo ni Jesus na naway magampanan namin ang aming tungkulin to serve the people. In Jesus' name. Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.